Ito po mga kaibigan, ginisa ko na po yung mga sangkap niya. At ngayon po, ilalagay ko na yung munggo natin. Ayan. Yung munggo na napalambot na natin. Tayin lang po natin yan na kumulo. Lalagyan ko po siya ng sabaw. At pag kumulo na po siya, doon ko na po ilalagay yung dahon ng ampalaya. Luto na po siya mga kaibigan at kakain na po ako. Nilagyan ko din po pala siya ng konting kalabasa. Ayan. Ito po mga kaibigan yung munggo natin. Ginisang munggo. Kain po tayo. Titikman ko na siya. Sobrang init. Sarap. Tamang-tama po ito kasi ang lamig ngayon dito. Sobrang sarap. At ito na po yung aking kanin saka yung tinapa ko. Ayan. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po okay lang kayo, nasa mabuti kayong kalagayan. Update ko po pala kayo sa aking surgery. Baka po sa October 10th or October 17th yung surgery ko. At sabi po ng doctor, talagang na-mess up po yung rotator cuff ko. At hindi lang yon, may iba pang problema siyang nakita. Hindi niya lang alam kung ano kasi may fluid build up po dito sa right shoulder ko. At suspetsa ng doktor baka daw po na yon. Kasi alam niyo po, sobrang pinatagal ko po kasi itong pagpatingin ng balikat ko. 1 year na po itong sumasakit. Tinitiis ko lang po yung sakit at habang tumatagal po yung panahon, lalo siyang sumasakit. Nag-worsen yung sakit niya. Kasi inuna ko muna pong asikasuhin yung ibang health problems ko kasi September po last year nagkaroon ako ng heart procedure. Very intensive din po yun. Mga 3 hours lampas ang itinagal ko sa OR. At okay na po yung puso ko. And then September last year naman po, tinanggal yung gallbladder ko kasi sobrang sakit, laging sumasakit. At nung January po, nagpatingin ako sa orthopedic surgeon at in-injectionan niya ng steroids yung right shoulder ko at nirecommend niya na mag physical therapist muna ako. Ginawa ko po yun for 3 months pero walang pagbabago, masakit pa rin. At after po nun, nag-chiropractor naman ako. 3 times lang. Tapos sabi ko walang pagbabago. Kaya bumalik ako sa orthopedic surgeon ko. At yun nga, ni-request niya na magpa-MRI ako. At yun yung nakita sa MRI. Kaya yun, finally, masaya po ako kasi nalaman ko na kung ano talaga yung problema ng balikat ko. At finally, taking care of na siya. Kain po tayo. Ito po yung tinapa. At ang recovery ko daw po 3 months. Hindi ako pwedeng mag-drive or mag-lift, magbuhat ng kahit anong bagay kasi hindi ko pwedeng igalaw yung right shoulder ko. At yung complete recovery daw po talaga na I can move freely, yung shoulder ko is 1 year. Pero sabi ng doktor, depende pa yon pag binuksan ko na yung shoulder mo, kung ano yung makikita ko dyan. So, ipag-pray nyo po ako mga kaibigan na sana walang malalang nangyari sa balikat ko. Tapos 2 weeks ago po, complete blood count ako at gustong i-repeat nung primary physician ko yung blood work ko kasi nakita niya na sobrang baba daw ng white blood cells ko. Hindi pa po ako bumabalik doon.
So, ngayon po, habang hindi pa ako nasa surgery, gagawin ko po yung best ko na makapag-vlog po ako araw-araw. Kasi pag hindi na, pag masama na po yung pakiramdam ko after ng surgery kasi masakit, baka hindi na po ako makapag-vlog. Pero i-update ko pa rin po kayo kung ano nang nangyayari sa akin. Na-appreciate ko po kayo sa mga concern nyo at sa mga dasal. Sobrang salamat po. So, kaya po ako nakakakain ulit ngayon ng tinapa kasi wala yung asawa ko. May tinulungan siyang isang veterans. Kaya, mag-isa lang po ako dito. Pero parang mas gusto ko kung wala siya. Kasi nakakakain ako ng mga Filipino food na ayaw niya ng amoy. mm. Alam niyo po ba, pumunta ako ng Asian store. Bumili ako ng, alam niyo po yung gabi o bungkukan, yung pang gata, yung ginata na bilo-bilo. Isang piraso lang po yung binili ko kasi sobrang mahal. Yung isang piraso po, $3.59. Ganito lang siya kalaki. Tapos parang ganon. So, gagawa po ako ng bilo-bilo bukas. Pakita ko po sa inyo. Hindi po ako nagkamay kasi may sabaw itong munggo. Kaya nagkukutsara ako. Sarap po ng kalabasa. Tapos naalala ko po yung bungkukan. Nung maliit pa ako, hinuhukay lang namin yun kasi yung lolo ko sa bundok po kasi ako lumaki. Marami siyang tanim na mais, mga saging, yung gabi, yung malalaki na bungkukan. Hinuhukay lang namin yun. Talagang nagsawa kami sa mga ganong pagkain sa bundok. Naalala ko siguro nakatikim ako ng candy. Siguro mga 5 years old na ako. Pero nung nasa bundok po kami, talagang ang merienda namin yung nilagang saging, nilagang kamote, yung gabi, mais, ganon. Sobrang saya po nung childhood ko nung nasa bundok kami. Tapos naalala ko, yung bayabas, pag gusto namin kumain, pipitas lang kami sa puno. Sobrang galing ko pong umakyat ng puno. Kasi yun, dun po ako lumaki sa bundok. Tapos, yung avocado, yan yung mangga. Talagang sawang-sawa kami sa mga fresh na gulay at prutas. At nakakatuwa kasi parang may hill or bundok doon sa malapit sa bahay ng lola ko sa father side. Tapos ang ginagawa po namin, sasakay kami sa, alam niyo po yung palapa ng ng nyog. Sasakay po kami doon, tapos magpapadaos-dos kami. Paakyat kami sa bundok, tapos papadaos-dos kami pababa. Tuwang-tuwa na po kami noon. Ganun lang, ang saya ng buhay. Tapos, nung dun po kasi sa bundok, malayo yung school, yung elementary. Ayaw ng mama ko na maglalakad kami ng malayo para lang makapasok sa school. Yung mama ko, taga Naga City. So, nag-umpisa na po kaming mag-aral. Dinala niya na po kami sa city, doon sa kung saan doon nakatira yung magulang niya at mga kapatid niya. At mas doon po kami nakaranas ng talagang sobrang hirap na hindi
sabi nga nila, survival of the fittest nung nandun kami. Sobrang hirap. Pero, nagpapasalamat po ako dahil naiiyak tuloy ako. Nagpapasalamat po ako dahil sa mga paghihirap na yon, sa mga pagsubok. Dahil po doon, naging matatag kami, nagsikap kaming magkakapatid. Para yung next generation, hindi na nila maranasan yung hirap na naranasan namin. Na minsan, maswerte na makakain kami ng isang beses sa isang araw. So, kaya thankful po ako na may mga pagsubok na dumating, kasi siguro kung wala, baka hindi kami magsisikap kung easy lang yung buhay. Kaya minsan po talaga yung mga trials natin sa buhay, ipagpasalamat po natin yun, kasi yun yung nagiging stepping stones natin para lumaban sa buhay at maging matatag. Kasi doon ka mamumulat sa realidad ng buhay. At doon ka mapapaisip na hindi ito yung gusto kong maging buhay ng mga magiging anak ko. At magsisikap ka na maging maayos yung next generation. Kasi sabi ko, sa sobrang hirap ng dinaanan naming magkakapatid, sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung kakayanin ito ng magiging anak ko or mga pamangkin ko. Kaya nagsikap po talaga kami. At yun din po yung dahilan kung bakit late na ako nag-asawa. Nag-asawa po ako 35 years old na. Kaya, ayun. Thankful talaga ako sa mga pagsubok na ibinigay sa akin ng Diyos. Kasi, namulat po ang murang isipan ko nung lumalaki po kami. Kaya, at nagpapasalamat din po ako dahil naranasan ko kung paano maging masaya at mabuhay bilang isang bata. Yung mula hanggang 5 years old na lumaki po ako sa bundok. At ngayon po, naranasan ko na yung buhay bundok at buhay ng city, kasi tumira din po ako sa Manila ng 13 years. Nagtrabaho ako doon. Mas gusto ko po yung buhay sa bundok or sa probinsya. Yun po talaga yung dream ko someday, na magkaroon pa ako ng bahay sa bundok, sa probinsya, na yung mga kakainin kong mga gulay ay ako mismo ang magtatanim. At yung fresh lahat, pati yung hangin, yung mga prutas, mga gulay, yun po yung dream ko na buhay. Ayaw ko pong tumira sa city. Kasi mas maganda ang buhay sa probinsya kaysa sa city. Ayun, napaiyak tuloy ako. Ano ba yan? At thankful din po ako kasi yung mga kapatid ko, na kahit papaano natulungan ko silang makapagtapos ng pag-aaral. Thankful ako kasi hindi nila ako binigo. Nagtapos talaga sila ng pag-aaral. At yung mama ko po, bago siya namatay, 3 years po siyang nagdialysis. At yung mga kapatid ko, hindi po ako ang sumagot noon. Yung pagpapagamot ng mama ko,
Yung iba ko pong mga kapatid, sila po yung talagang gumastos sa pagpapagamot ng mama ko. Parang ibinalik din po nila. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kapatid ko kasi sobrang bait nila. Pagdating po sa mama namin, hindi namin kini-question yung gastos. Kasi talagang nagkukusa sila. Ayaw nila ng diskusyon. Kaya ayun. Kaya sabi ko, siguro yung mama ko namatay po siya, masaya na rin siya. Kasi nakita niya na yung mga anak niya na bago yung buhay, na hindi na kami nagugutom. Ayun. Na kaya maraming salamat sa mga kapatid ko na sobra yung pagmamahal na binigay nyo sa mama natin kasi deserve niya yon. Deserve niya talaga yon. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi man ako biniyayaan ng marangyang buhay habang lumalaki. Thankful ako kasi I have the best mother in the world. Siya talaga yung pinaka-the best na mama para sa akin kasi nakita ko kung paano siyang magsakripisyo para sa aming magkakapatid na hindi niya kami sinukuan. 7 kaming magkakapatid. Pero hindi siya nag-give up. Na lagi siyang nandyan. Na naalala ko nung elementary ako, pag umuwi ako galing sa school, gutom na gutom ako. Tapos ang una kong hinahanap yung mama ko. At pag nakita ko yung mama ko na nandyan, tapos kumukuha siya ng laing or natong doon sa natungan na tinataniman niya, masaya na ako kasi nandyan yung mama ko. At kahit hanggang ngayon, pag nahihirapan ako, sobrang sakit, at alam mo, marami akong health problem, ang nagbibigay po talaga ng lakas sa akin yung mama ko, na hindi ako susuko kasi may mga anak ako, kailangan nila ako, na katulad ng mama ko, hindi niya kami sinukuan. Kaya yung pong advice ko dyan sa mga mama, mga nanay na nahihirapan, lumaban lang po kayo para sa mga anak nyo. Huwag po kayong sumuko. Kung nahihirapan po kayo ngayon, temporary lang po yung paghihirap nyo. Darating po yung araw na makakamit nyo rin po yung kaginhawahan sa buhay. At yung mga pagsubok po na yan, mawawala po yan. Makita nyo po ng mga anak nyo naging maganda ang buhay at naging matagumpay. Yun po yung greatest joy na mararamdaman nyo. Kaya lumaban lang po kayo, huwag kayong susuko. Kain po ulit tayo. Nag-iyakan na tayo, ano ba yan? Maraming salamat po sa inyong mga kaibigan, at kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-share po. Tatapusin ko po itong pagkain na to. At hanggang sa muli po, ipagdasal niyo po ako na maging successful yung surgery ko. Maraming salamat po. Bye-bye.